yung mga karanasan natin at maingayon natin ating mga kapatiran na bago pa lang dumating dito sa UAE. Opo. At dahil karamihan yan, mga kapatid, yung mga unang pumunta dito ng panahon na yan, napakahirap. Dahil ako, sa totoo, duman ako sa hirap talaga dahil yung unang napasukan ko dito is food processing yan, na factory. So nagsimula kami ng 750 Na sweldo. 21 years ago. Yes. Kapatid, 21 years ago, anong buwan yung Ramadan? 21 years ago. Yeah, kasi rotation actually yan. According to the Arabic calendar, talagang every sense na titingnan yan na magsisimula na makita ng buwan, magsisimula yan. And then, pag nakita ng buwan, magsisimula yung Ramadan na yan, starting from the Ramadan. And then, pagka matapos naman yung 30 days, we are talking about the Arabic calendar. And then, pag makita naman ng buwan. Alam ko, ang sa the full cycle of Ramadan na ma-experience muli summer is 33 and a half years yata eh. Yes. So ngayon, ang dumating ka dito noon mga March or April. 21 years ago. Dumating na ako dito ng August. Yes, August that time. And then 21 years ago, August? August na ako dumating ng UAE at the time. Pero yung doon sa pagkaiba kasi yung Gregorian calendar which is different ang natin. Okay, binabase mo yung calendar ninyo. Binabasihan ko doon sa Arabic calendar. Pero itong Gregorian calendar which is alam na natin lahat yan na hindi hindi magkaparehas ng Arabic calendar ng kasi may 28, may 29, 30 o 31, di ba? Doon lang sila nagkakaiba at nagkakaroon yan ng minsan ng 10 days ng different. Tulad nung last year. Tulad nung last year, it was August. Ngayon na-advance tayo ng July 22 or 20. Yeah. Kailan ang Ramadan this year? Ang approximately sa mga July 20 or 22, depende yan sa pagtingin nila sa buwan. Okay. First of all, maraming salamat at pinagbigyan nyo kami ngayong gabi. Huwag nyo akong tatawagin kapatid. Ako'y kapamilya. Di ba? Parang kapuso. Okay. Gusto ko lang kayong ma-relax kasi ba't ka na wala, Daddy Blue? Kasi gusto ko lang, unang bati mo muna yung iyong Yes, yung kaisa-isang. yes, of course. Sa aking mahal na beloved wife, si Farida po. Hi, Miss Farida. Yes, and then nagpapasalamat ako sa moral support. Oo naman. Even kasi kabuanan pa niya ngayon. Anyway, pwede niyong pangalanan niyang Feme. Mga anak na si Farida. But thank you, nandito ka. Thank you the first time. Okay, Mr. Datu, bakit ka ba namin inimbita dito? Unang-una, kasi isa kang magaling na leader. Okay? Sa pananamit pa lamang sinasabi niyo na may mensahe kang gustong iparating bilang isang leader. No? You care for yourself, therefore you care for people. You know? Itong mga bagay na to pinag-iisipan talaga to. Pero, ikaw ay naririto ngayon at saka isa pa nating guest kasi meron kayong gustong i-share tungkol sa Ramadan at ang ating mga kababayan na nakikinig ngayon ay dapat talagang makinig sapagkat ang Ramadan ay isang hindi biro-birong okasyon parang sa mga Katoliko or Christian may Holy Week, diba? Hindi ito, it's a matter of fasting and all this, but may dahilan. Ito naman, para naman ma-equip natin yung mga bagong dating siguro sa UAE na ready sila kung ano ang meron sa Ramadan. Yes. Okay? So ano ba yung gusto nyong mensahe na iparating? Napakaganda yan na kapamilya kasi sabi mo hindi tayo magkapatid. Anyway, napakagandang tanong yan dahil una-una sa lahat po sa ating mga listener ng Dubai ay sana po itong pagdating ng Ramadan ay talagang doon sa mga nagpa-fasting or those who are not fasting in this Ramadan, ang mensahe po namin sa inyo ay yung ipadama natin sa sarili natin na ang Ramadan ay hindi lang yan sa dahilan ay mag-aayuno ka. Matitiis ka ng pagkain. Kung hindi lahat ang bagay na makakasama sa katawan mo o sa behavior mo ay dapat mong talagang ituwid, no? Una-una, kailangan mo i-control yung paningin mo.
baka mamaya doon pa lang sa masabihan ka pa ng iba, napaka-tantalizing eyes naman to. Anyway, kaya doon sa mga kapatid natin, sa mga kalalakihan, bakit nakikita natin sila na hindi sila tumitingin diretso yan sa mga kababayan? Dahil ang una-una doon, ikokontrol nila yung sarili nila na hindi sila makakaroon ng masamang pag-iisip sa mga kababayan. Okay. Hindi lang yon, at marami pa tayong titiisin doon. Tulad yung nandirito tayo. Kailangan natin i-control yung anger natin. Okay. Hindi porke naman nasigawan ka doon ni kumbaga babawi ka naman na mas malakas na sigaw. Hindi. Kasi alam mo nagpa-fasting yung isang kapatid yung Muslim, tapos gagalitin mo. Ngayon, mga pagsubok yan. It is a training. Tinitraining natin ang sarili natin, not only the time or during the Ramadan. Tinitrain natin yan, ibig sabihin we have to do the entire of our life. Kailangan natin to be continue kung ano ang na nagawa nating kabutihan at pag-ayuno dito sa Ramadan ay dapat tuloy-tuloy na. Kasi karamihan na nababanggit na mga sa mga kapatiran natin na which is nababanggit nila sa labas na ay Ramadan, bawal yan. Pero parang naging expression na during time of Ramadan ay doon lang sila nagpapakatino. No, the Islam is not teach for that one way. The Islam teaching the people how they become a very patient person. Yes. Okay. Yeah. So, well, you mentioned something about bawal. Yeah. Nagsalita na po kayo na bawal. Yun nga, yung magpagalit. Yes. Yeah. Control. Iko-control nila at yung mga desire. Marami yan tulad ng mga isa sa mga nababanggit diyan tulad ng mga makakasintahan, no? Una-una kasi sabi na kasintahan ko yan. Sa Islam, kaya ang ginawa nila, hindi sila pwedeng makita even doon sa mag-asawa kasi baka makagawa sila ng hindi maganda tulad ng the time of during of Ramadan. Pero doon sa mga mag-asawa, mayroon namang specific na time. After ng breaking fast of Saum, yung sila, at pwede naman nilang gawin mag-asawa yun. Okay. Pero doon sa mga hindi Muslim, no? Yes. Ano ba kasi ang dahilan kung bakit kailangan magsakripisyo? Aside pang sinasabi mo, it's a Ramadan time. May mas malalim ito. Yeah. Ako gusto ko ang Ramadan Yeah. Hindi lang sa short na ng period ang timing sa opisina, no? Tama. Pero it is a time, I was told that open ang heaven to receive your prayers. Yeah. Tapos Okay, when tama. you offer sacrifices, yung napipurify yung loob mo. Yes, kasi una-una sa mga sa mga believer or yung doon sa mga devoted in Islam, those who are people devoted in Islam, talagang in this of Ramadan, time of Ramadan, kaya talagang sinisikap nila na talagang mag-aayuno at sagawa nila ang mga lahat ng dapat na gawin, sundin sa pananampalataya during Ramadan kasi the end of Ramadan nakalagay yan at naka-statement yan sa Holy Quran at nasa babanggit na ating mga scholar na talagang papatawarin po tayo ng ating Panginoon sa lahat ng mga naging kasalanan natin. So, kaya maraming mabait talaga. Yes. Kaya yung ibang makakilala natin, Daddy Blue, na pag-usapan natin to Art, no? Dito sila nagda-driving. Kasi nakakapasa sila. Mas madaling nakapasa pagka Ramadan. Kasi mabait, kahit mali-mali yung pag So ibig sabihin, kapatid Dato, na pag may hingi ka sa Muslim na amo, tama-tama during Ramadan? Depende yan sa mood. Baka wag naman first day, baka nahilo sa first day. Baka mamaya yung the first day niyan na pag-fasting siyempre masakit pa sa ulo yun. Nag-adjust pa lang siya pero baka hindi lang sa bunot. Pero ito talaga ang goal talaga kasi natin. Sabihin mo sa mga tagapakinig ngayon, lalo nga yung bagong salta galing sa Pilipinas, kung saan man sila galing. Ano ba dapat tatandaan nila? Should they be
should they take care of drinking water in public? Kasi di ba ito yung una nating iisipin eh. Okay, wag kumain kahit candy ito unless you are buntis, unless you are young, your bata, Sige, ito bawal. sasagutin niya ng isa pa ating guest na gano'n rin yung isang Muslim din siya at babalikan natin si Dato kasi meron tayong important announcement. Okay. So, kung meron pa kayong mga messages na paki-shout na po sa Feme Wall or sa Filipino Rhythm Dubai 103.8 or sa 4001. Babalik po kami. This morning on the Business Breakfast. The Business. Marius Maratheftis, Global Head of Macro Research at Standard Chartered Bank. What is your expectation for a global recovery now? The recessions do not last forever, and let's again put it in context. There is no global recession as we speak. The world economy is still growing in positive figures. I think that the biggest risk going forward is the European Union. No one can exit. So if someone exits, the whole nature of the common currency changes. So there is much more to come from Europe in the next few months. The Banter. We've been invited to go and have a look around the QE2, courtesy of Lady Karami. I was her regaling with my table tennis prowess. The one trip that I've done on the QE2 across the Atlantic from Southampton to New York, I won the medal for winning the table tennis competition on board. In fact, I must put it on my CV, actually. Ping pong champion of QE2, Martin Taylor. Exactly. A rounded man. Interests outside work. Good work-life balance. Brilliant. And tomorrow, we'll be speaking with the new Chief Executive of Dubai Financial Services Authority, Ian Johnston, about rules and regulations for the UAE's banking industry. the UAE's most popular morning show, The Business Breakfast, featuring Malcolm Taylor and Brandy Scott, weekday mornings from 6, with Anantara Hotels, BMW Group Importers, and BASF. Ahmed just returned to his apartment after a great day out. Oh no! That's Ahmed noticing his new 18,000 dirham smart TV dropped off the wall. Oh, never mind. That's Ahmed not worrying because he has home contents cover which costs him less than 3 dirhams a day through Nexus. At Nexus, we compare the terms of all leading insurance providers so you end up with the right cover for the best value. Ensure your peace of mind with insurance through Nexus. Visit nexuscontents.com today to learn more. Travel the world in search of new experiences or visit the new Eastern Mangroves Hotel and Spa by Anantara in Abu Dhabi. Set alongside the region's precious mangroves, this urban sanctuary is just 5 minutes from the downtown area of the capital. Enjoy a night stay for 1,200 dirhams and indulge in complimentary spa or dining to the same value. Eastern Mangroves Hotel and Spa, Abu Dhabi's new landmark of luxury. Book your next Anantara experience at anantara.com or call 02-656 1000. Filipino Rhythm, brought to you by Al-Ansari Exchange. Now you can deposit your labor guarantees quick and easy with Al-Ansari Exchange. Kayo pa yung nakikinig sa programang Filipino Excellence in the Middle East. Bakit tuloy natin yung ating pangatlong guest? May announcement ulit si Blue. Yes, nagpatuloy pa rin natin pagtanggap sa mga kasagutan. Yung tanong natin hatid sa Agimono Restaurants, ganun pa rin. Pero take note yung magpadala ng answers, kailangan isend din ang pangalan nila. Baka ilagay ko itong pangalan ito, Abet. Hindi kayo naman halo. Si Dato. Oo, di ba? So, sa mga listeners pala. Chitinet. Sa mga listeners pala, ang katanungan, in which places in Dubai you can find Agimono Restaurants? Ayan, Tagalog. Saan daw lugar sa Dubai merong Agimono Restaurants? Antay pa, apat sa lugar Dubai. To. Oh, apat sa Dubai, 4 na lugar to. Kung alam nyo, isend nyo lang sa 4001 ang 4 na lugar kasama ang kompleto nyong pangalan at magkaroon chansang manalo ng 500 dirhams na pwedeng spend sa Agimono Restaurants. Okay, wag mong kalimutan complete name mo, Tinet Samala Kuda. Nakikinig si Tinet. Alright, okay. now na, send na. Now na. Okay. Sige, ang sa mga nag-tuning pa lang ngayon, ang topic po natin is about Ramadan kasi nga sabi ni Dato Abet sa 20 or 21 yung start ng Ramadan. Ang third guest natin, isa po siyang kapatid rin ni kapatid na Dato. Siya po, 2 years na po siya dito sa Dubai, isang security manager ng 5-star hotel. Siya po ang chairman ng UAE chapter ng Sangguniang Masang Pilipino International Incorporated. Nag-work na rin po siya sa Saudi for 3 years sa Riyadh. Jonald and Tess, sa Riyadh din nag-work si etong guest natin, si Ibrahim Robel Bertran. Kapatid, good evening. Magandang gabi, Kuya Art.
Okay, tapos at sa lahat ng nakikinig. sige, ituloy natin yung katanungan mo, El, about Ramadan. Oo, kasi napaka-importante. Ito namang si Mr. Ibrahim Beltran ay isang leader na maraming nare-rescue mga kababayan. Ako, actually, nakikinig sila, tag-aantay sila. Unang-una, nandito si Roy,